Hello guys! Welcome back sa aming channel. For today's video, share lang namin yung progress ng bahay binili namin sa Fiesta Community Aguso. So ang agenda ng pag-visit namin doon ay para mag final inspection. So doon sa inspection na yon is i-address namin yung mga dapat i-repair bago i-turn over yung bahay. So yun. So hello guys. Dito kami ngayon sa Fiesta Community sa single single attached na unit. So ang purpose ng pag-visit namin dito is for final inspection kasi ito na yung part na kailangan namin sabihin yung mga kailangan ipa-repair. So isa sa mga nakita namin is ilipat ko lang yung camera. So sabi nila ito kasing bintana matigas yung nito, matigas siya. So pag upon turnover daw papalitan tong bintana na to. So ayusin nila, lilinisin nila yan. So isa to sa mga concern namin dito, which is yun din daw yung concern ng mga yung mga ibang homeowners na bumili ng bahay, itong bintana kasi katagalan siya, kinakalawang siya. Tapos pala itong mga itong mga wirings, so gagawin to sa kapag i-finish na yung bahay, so sila na bahala dyan sa mga wiring. So hindi siya kasama sa concern kasi automatic gagawin nila yan. Tapos isa sa mga napansin namin yung grout. Yan, medyo madungis yung grout. So ito pwede isinama namin to sa improvement kasi meron pa kaming final inspection. After nila gawin, i-check namin kung na-address ba yung mga ni-raise namin concern. Ayan, so ito yung mga napansin namin mga kasi sa pinto, main door. Lilinisin lang nila tong main door. So, pero nilagay ko na rin sa note na mas maganda kung palitan sana nila ng bago. Ayan, pa kasi siya, hindi pa siya na-finish. So, baka ang gawin lang siguro, baka linisin lang siguro. Mas maganda kung palitan. Sa taas, ito rin sa napansin namin itong pinto, may dent. Pero papalitan naman daw yan. Tapos sa CR wala naman akong mapansin na babaguhin dito sa CR kasi tingin ko iayusin naman nila to i-finish pa nila to Tapos isa rin to sa na-request namin ipaayos yung flooring, yung wood vinyl. Kasi ito hindi ko alam kung anong tawag dito. Sabi nung foreman, rubber nosing o nose as in ilong, ewan ko. Ayan, ganun. So pwede siyang ipagawa. Pwede siyang ipa-improve kasi parang ang dungis tignan. Papalitan na. Oh, hindi nga. Luma na. Siyempre hindi siya presentable tignan. So, na-request namin to, tapos replacement ng wood vinyl kasi sobrang luma na. So, pwede daw siyang yung replacement ng wood vinyl. Yung i-close up. Ayan, may mga bakas pa ng pintura. Ayan, medyo luma na. Kasi luma na talaga siya. So nire-request namin ng replacement. Hindi ko alam kung papalitan nila o lilinisin lang nila. Sana palitan para maganda. So ito pa, ito yung first bedroom. Pero hindi siya master's bedroom kasi ang master's bedroom namin is itong sa kanan. Yan, ito yung pinakamalaking room namin, master's bedroom.
Dito wala namang kaming concern dito. Ngayon nag-uulan-ulan. So far wala namang leak. So malinis yung kisame, walang leak. Kasi kung may leak yan, dapat magmamantsa yan eh. Kung may leak yan. So tingin ko sa roofing, okay kami sa roofing. Ito yung bintana. So papalaan yan, aayusin yan kasi hindi kasi yun. Sabi naman nung ni Foreman, pag tinurn over to sa amin, malambot na yan pag binuksan. Tapos ito, papalagyan lang namin ng joint. Tawag doon? Gasa ba tawag yan? hindi ako masyadong maalam sa mga terminology sa tapos yung pwestuhan ng switch. So wala pa siyang switch. So kasama yan sa kasama yan sa finishing nila. So lalagyan nila ng mga switch at saka outlet. Yung sa aircon daw, tinatanong ko kung pwedeng isama nila sa improvement yung ipo-provision nila yung breaker, pero sabi separate na daw. separate payment kasi hindi daw yun standard ng standard layout ng bahay. So kailangan namin kausapin yung electrician para after daw ng turnover doon daw papasok yung pag magpapasadya ka ng breaker, pero sa improvement hindi siya kasama. Natin yung vinyl medyo luma na yung wood vinyl eh. So ang reason kasi nung foreman kanina, hindi pa daw talaga nila finish yung bahay. Kasi kapag finish nila agad yung bahay, maluluma lang. Eh syempre hindi naman ganun kadaling ibenta yung bahay, di ba? So ilang months or minsan niabot pa ng years bago ma-sold out ang unit. Parang hindi agad maluma, para hindi sayang effort. So yun. Baba. So yun lang. So ito yung mga documents. Teka. Ipe-present namin yung documents dun sa mga findings. Dito sa taas wala. Paano man ako makitang dapat ayusin dito sa taas kasi mukhang okay naman. Para sa akin okay naman siya. So yun, ganito yung itsura ng ginagawa kong documents, guys. List. So nililist ko yung mga concern namin. Tapos ito yung ipe-present dun sa ito yung isasubmit ko dun sa may hallway mamaya dun sa office. So far 10 yung nakita naming paparepair. Yung isa copy namin yung isa sa kanila. So yan, buyer's inspection. So kapirmahan lang yan mamaya. So yan. So tabas na sila dito ng mga damo kasi nung nakaraan tataas pa ng damo dito eh. Sa likod namin. Tapos ito pala yung likod namin. Medyo maulan pa. So tatabunan taon nila to ng lupa para magpantay yung terrain kasi hindi pantay yung terrain, may mga nakalubog pa, tapos lilinisin nila yan. Ayan. Ayan, pati yan i-repaint yan. I-repaint lahat yan, pati yung taas i-repaint. So yan, kasama yan sa bago i-turn over. Tapos lahat lilinisin lahat. So ang next step namin is pupunta kami dun sa office sa Matatalaib kasi isasubmit namin yung bibigyan kami ng mga requirements para i-process yung linya ng kuryente at tubig. So ngayon medyo maulan-ulan. Actually maganda nga yung maganda yung pagkakatiming ng ulan kasi para malaman kung talaga may tulo yung kisame, pero so far wala naman nakitang tulo.
guys, paalis na kami. So, medyo maulad-ulad lang. Ang peaceful dito sa ano, peaceful dito sa Fiesta Agoso. Asya siya guys, biyahe muna kami. So yun guys, bali kauwi na kami. Dumaan muna kami sa mall kasi brown out dito sa buong Tarlac nung time na inasikaso namin yung requirements. So pagkatapos ng inspection, bali bumalik kami ng office doon sa may Matata Life office ng Fiesta. Binigay na sa amin yung requirements. So medyo marami-rami rin pala yung requirements pag mag-a-apply ng stay. So kami maglalakad nito. So hindi katulad nitong unang bahay na kinuha namin. Automatic yung developer yung nag-asikaso ng linya namin. Pero dito sa Fiesta, so kami ang mag-aasikaso ng mga requirements. So yung ibang requirements is binigay na ng yung karamihan ng mga requirements dito is manggagaling mismo sa office ng Fiesta. Sa site naman namin, ang pinapa-collect sa amin is yung barangay clearance. Kailangan din ng sedula, 2 valid government ID, picture ng bahay, tapos kung may information ng poste na malapit sa mismong bahay. Pero ito sabi optional lang daw to eh. Sa Prime Water naman, unti lang yung requirements. Parang kalahati ng requirements sa amin manggagaling, tapos kalahati dun sa mismo sa Fiesta. So yung hinihingi sa aming requirements is barangay clearance din, tapos ganun din sedula, tapos 2 valid ID din, tapos the rest galing na sa may Fiesta, katulad ng contract to sell. So kailangan ng contract to sell. So yun, so isi-secure ko muna yung mga requirements, tapos para ma-submit na yung para ma-apply na yung para umusad na yung yung sa linya namin ng kuryente and tubig. Tapos sabi nung ipinasa namin yung after ng inspection, sabi siguro mga 2 months from now sila mag-update kung kamusta na yung mga na-request namin for repair, kasi may mga na-request kami for repair, katulad ng sa pinto, katulad ng sa wall, yung mga wood vinyl, gano'n. So ayun, kasi may mga naunang sa amin, kumbaga parang nakapila kasi kami, so mayroong mga naunang magpapagawa. So more than expect daw namin more than 2 months yung next na update. So more than 2 months ulit kami mag-upload ng next update. So kasuyin ko muna tong mga requirements ng kuryente tubig. So yun lang guys. So I think yun muna for today's vlog. So gagawa ulit kami ng next video related sa progress ng bahay sa Agoso. So yan lang. Thank you guys for watching. Kung umabot man kayo dito sa video, please subscribe na rin kayo. Okay, bye!